na sa sobrang napakamahiyain mo, hallelujah, hindi ka nakakapagsalita, hindi ka nakakapagsabi ng iyong gustong sabihin sa ibang tao dahil napakamahiyain mo. Amen? Hallelujah. Actually, meron akong illustration dito, pero gamitin ko ito, hallelujah, nung youth fellowship. Amen, may isang kabataan na a-attend siya ng youth fellowship. So itong nanay ay nagbilin sa kanyang kapatid na lalaki, "Kuya, ihatid mo naman ng iyong kapatid doon sa church." Amen, sa sakayan sa Guadalupe. Amen. So ang nangyari, itong kuya na ito, hindi naman siya nagtanong, hallelujah, nanghiram siya ng e-bike at kinuha niya yung kanyang kapatid na babae para pumunta nga sa youth fellowship dito sa church. Kaya lang, hindi pala gaano naunawaan ng kuya. Amen, ang akala niya ay sa Guadalupe. Kaya ang nangyari ay bumiyahe yung kuya papunta sa Guadalupe. Ang problema, amen, itong kabataang babae na ito ay ilang beses na siya nakapunta dito sa church. Alam niya kung saan papunta dito sa church. Amen, kaya lang, amen, hindi siya umimik, hindi siya nagsalita. Amen, dahil sobrang napakamahiyain nitong kabataang babae nito. Amen, pero umabot sila ng Buting. Amen, umabot sila ng West Rembo, umabot sila ng UMAC, di ba? Dapat doon pa lang, teka, parang hindi ito yung church namin na. Bakit na kami nandito? Hanggang sa makaabot sila sa Guadalupe. Amen? Na hindi naman doon ang church natin. Hindi umimik yung kabataang babae. Bakit? Dahil napakamahiyain niya. Abuti na lang, ay maaga silang bumiyahe ng araw na yon, kaya kahit paano nakadalo pa rin dito sa youth fellowship yung kabataang babae. Ngayong umaga mga kapatid, kung bakit ko po yun naikwento, ay dahil huwag po natin gagawin yun sa Diyos. Ang tinutukoy ko po, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos, lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Naiya ako Amen. Ang ganda po ng ating babasahing teksto. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari o saserdote na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Amen. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Napakagandang verse? Napakagandang verse? Sinong mahiyain? Pangangailangan ako. Nahiya ako Sabi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Nangangaral po ngayong umaga, God's throne of grace. Amen? Ang trono ng mabiyayang Diyos. God's throne of grace. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, gaya ng pagkabasa ng iyong salita, ng iyong banal na salita, Panginoon Diyos. Kami ay tinuturuan mo at inuudyo ka na lumapit, O Diyos, sa trono ng iyong habag at biyaya, Panginoon. Maraming pong salamat sa gagawin mo sa umagang ito. Ikaw ang mangusap at kumilos, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga. Amen! Praise God! God's throne of grace. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Una po natin pag-usapan God's throne, trono ng Diyos, God's throne. Kapag sinabi pong trono, ito po'y tumutukoy sa authority. Amen? Kapag sinabi pong authority, the power or right to give orders, kapangyarihan o karapatang magbigay ng mga utos. Ako po ay nakapanood na ng mga pelikula noon na merong kaharian. At dahil kaharian, amen, syempre merong hari. Ang hari ang pinakamataas na posisyon sa isang kaharian. At ang hari ay may tinatawag na trono. Ang trono ay ang lugar kung saan nakaupo palagi ang hari. At wala pong pwedeng ibang umupo sa trono kundi ang hari lang. Kung sino ang nakaupo sa trono,
Siya ang may kapangyarihan at karapatan na magsalita at magbigay ng utos. Kaya ang trono, mga kapatid, ay larawan ng authority. At kung anong sinabi ng hari, ay hindi pwedeng kontrahin ni numan. Ang mga salita ng hari noon ay parang batas. Kapag sinabing batas, sinusunod, ginagawa. Pag hindi mo sinunod, amen, ikaw ay pwedeng parusahan. Amen. Ganon makapangyarihan ang hari o ang salita ng hari noon. Amen. Sa kapanahunan na merong mga kaharian. At kung anong sabihin ng hari, yun ang dapat gawin. Yun ang dapat mangyari. May kwento po sa Book of Daniel. Amen. Merong hari, si Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng napakalaking rebulto. At nagbigay siya ng utos. Daniel chapter 3 verses 5 to 6. Na kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol, at ng iba pang mga panugtog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ng haring si Nebuchadnezzar. Sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay kaagad na ihahagis sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ito po ay utos ng hari. At gaya po ng sabi ko kanina, kung anong sabihin ng hari, yun ang masusunod. So ang nangyari, mga kapatid, nagpatunog nga ng mga panugtog at lahat ng tao doon sa Babylonia ay dumapa, sumamba sa rebulto, maliban sa tatlong magkakaibigan na Hudyo. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nabalitaan ngayon ng hari, amen, na hindi sila yumuko at sumamba. Pinatawag sila ng hari at tinanong sila, totoo ba na hindi kayo yumuko at sumamba sa rebultong pinagawa ko? Sumagot yung tatlo, totoo po, mahal na hari. Ngayon, nang marinig ni Haring Nebuchadnezzar ang sagot nila, nagalit siya. Amen. Daniel 3:19. Kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya'y nagsalita at iniutos na painitin ang hurno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Nagalit po, amen, si Haring Nebuchadnezzar dahil siya ay isang hari. At bilang hari, hindi pwedeng kontrahin ni numan ang utos niya. Kapag siya'y nag-utos, amen, wala kang ibang choice kundi sumunod. Kapag hindi ka sumunod, amen, ikaw ay pwedeng patawan ng parusa at pwedeng buhay mo ang maging kapalit. Amen? Ito po'y pagpapakita ng authority. Siya ang hari na kaluklok sa trono sa Babylonia. Amen? Ako ang hari, ako ang masusunod. Amen? So isa pa, mga kapatid, sa Book of Daniel pa rin, iba na ang hari, si Haring Darius. Siya ay nag-appoint ng mga pinuno at kasama doon ay si Daniel. Kaya lang, yung mga kasamahan ni Daniel ay naiinggit sa kanya at gusto nilang alisin, patayin si Daniel para matanggal na siya sa katungkulan, pero hindi nila magawa dahil kaibigan siya ng hari. So ang ginawa ng mga tao ito ay gumawa sila ng masamang plano at ginamit nila ang hari. Dahil nga, ang utos ng hari ay batas na rin. Inudyukan nila ang hari na gumawa ng batas na kung sino man ang mananalangin sa ibang Diyos ay itatapon sa kuweba ng mga leon. Amen? Pero ang batas na yun, mga kapatid, ay para lang talaga kay Daniel. Dahil nakikita ng mga naiinggit sa kanya, si Daniel ay laging nananalangin sa kanyang Diyos na buhay na nasa langit. Amen? Daniel 6:8-9 ngayon, O hari, pagtibayin mo ang pagbabawal. Lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi maaaring pawalang bisa. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Ngayon, mga kapatid, ano naman pinapakita dito? Ang pinapakita dito, ang hari ang merong final say. Amen? Ang hari ang magdidikta ng huling decision. Kung anong sabihin, kung anong lagdaan ng hari, ay yun na yun. Kapag pwede, pwede. Kapag bawal, bawal. Kaya kung meron mang request ang tao, mga kapatid, kailangan niyang ilapit sa hari para yun ay mangyari, para yun ay matanggap niya. Amen? Noon, mga kapatid, kapag ang tao ay merong pabor na kailangan hinihingi, kailangan nilang lumapit sa trono ng hari. Diba? Nakakita na ba kayo ng ganung pelikula? Minsan yumuyukot pa sa sarap ng hari. Kamahalan. Meron po akong gustong sabihin, kamahalan, meron po akong request, meron po akong gustong hingiin, meron po akong hinihiling. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito'y
pagpapakita na nasa hari ang pabor na kailangan nila. Amen? Hallelujah. May gusto silang mangyari, pero hindi yun mangyayari kung hindi pahihintulutan ng hari na nakaluklok sa kanyang trono. Ngayong umaga mga kapatid, kung bakit ko ikinuwente muna ang mga ito, naglatag po ako ng pundasyon. Nais kong sabihin na meron pang mas makapangyarihan na hari sa lahat ng mga hari dito sa mundo. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ito po ay pinatunayan mismo ni Haring Nebuchadnezzar. Noong panahon nila, ang Babylonia, ang pinakamakapangyarihang bansa, lahat takot sa kanila. At bilang hari, siya ang nasusunod. At dahil siya palagi ang nasusunod, sumibol ang pagmamataas sa kanyang puso. Kaya ang nangyari mga kapatid, ibinaba siya ng Diyos. Sa inyong personal na pagpapasalamat na lamang, Daniel chapter 4, siya ay naging parang hayop. Siya ay nagsimulang kumain ng damo. Amen. Ang kanyang mga buhok naging parang balahibo ng agila at humaba ang kanyang mga kuko. At doon niya napagtanto na kahit siya ay hari o yung pinakamakapangyarihang hari ng panahon nila, meron pa palang mas nakakataas na hari kaysa sa kanya at yun ay ang Diyos ng langit. Kaya nasabi niya, amen, ang mga pananalitang ito, Daniel 4:37, ngayon, akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit. Amen? Merong hari din ang langit. Amen? Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga pamamaraan ay makatarungan at kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. Ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, sinabi ko kanina kung anong sabihin ng taong hari mangyayari. Nais ko namang sabihin ngayong umaga, mas lalong totoo yun sa Diyos. Na kung anong sabihin ng Diyos, totoong mangyayari. Amen? Ang taong hari ang may final say. Amen? Nais kong sabihin ngayong umaga na mas lalong totoo yun sa Diyos, na ang Diyos ang talagang may final say. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, pwedeng sinabi ng doktora na meron kang ganitong sakit. Yan ay tatagal ng ilang buwan, maraming taon, o pwedeng sinabi ilang buwan ka na lang mabubuhay. Yun ang sinabi ng doktor. Pero yun ba ang sinabi ng Diyos? Bakit? Kasi ang Diyos ang may final say. Sinabi mo, pero ano bang sinabi ng Diyos? Dahil ang Diyos ang may final say. Lahat ng mga hari dito sa mundo, amen, walang mas makahihigit, amen, sa Diyos ng langit. Amen? Kaya huwag mong tanggapin ang hindi magandang kalagayan mo ngayon, amen, ang tanong mga kapatid ay anong sinasabi ng Diyos? Amen? Alam niyo mga kapatid, pinag-uusapan natin God's throne. Hallelujah. Alam niyo mabuti sa trono ng Diyos? Balikan natin ang ating main text. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Binasa ko po sa English kasi nandun yung salitang throne of grace. Amen? Sino pong naniniwala mga kapatid na merong mga hari na masasama? Merong mga leaders na liko. At dahil sila ay masama at liko, ang kanilang mga ginagawa ay kasamaan. Panlalamang, pandaraya, paghihirap, kasakiman. Hindi patas, walang katarungan. Kumbaga mga kapatid, ang iniisip ng mga ganitong klase ng hari ay sarili lang niya at wala siyang pakialam sa nasasakupan niya. Amen? Pero dito po sa ating binasa, sa Hebrews 4:16, inilarawan ang trono ng Diyos na mabiyaya at mahabagin. Yun ay tumutukoy kung sino mismo ang Diyos. Siya ay mabiyaya, siya ay mahabagin, siya ay makatarungan. Sa madaling sabi mga kapatid, ang iniisip ng Diyos ay kung anong makakabuti sa tao, kung anong makakabuti sa iyo. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Amen? At isa pang katotohanan mga kapatid, sa trono ng Diyos, amen, hindi po mapapalitan ng Diyos sa kanyang trono. Amen. Amen. Ang mga hari, ang mga pangulo, meron lang silang bilang ng taon na sila'y magiging hari at pangulo. Tama po ba? Amen. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi siya maaalis at mapapalitan sa kanyang trono. Amen? Baka meron sa inyo, meron kayong paboritong leader, tapos sinabi ninyo,
Sana hindi na siya mapalitan. Ang galing niyang mamuno, may malasakit sa tao, naglilingkod talaga. Kaya lang mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, mapapalitan ang tao sa kanyang posisyon. Amen? Ang daming tuwang-tuwa kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Kaya lang, kung di ako nagkakamali ay ngayon na ang kanyang huling termino sa pagkamino. Ibig sabihin, mapapalitan na siya sa susunod. Amen? At ganun din mga kapatid, nakailang pangulo na tayo. Sa 2028, may iba na namang mauupo sa Malacanang. Pakinggan niyo ito. At hindi natin alam kung magiging matuwid, magiging mahusay, at hindi kurap ang susunod na uupo sa Malacanang. Tama ba? Nakakalam ba sa inyo na eksakto? Pagiging magaling ang susunod na pang... Amen? Pero ang magandang balita ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, papalit-palit man ang umupo sa Malacanang, ang Diyos mananatiling nakaluklok sa kanyang trono. Kaya lagi ko sinasabi, I don't care kung sinong mananong presidente. Dahil meron pang masigit kaysa presidente, yung hari ng langit. Na nakaluklok sa kanyang trono, na ang kanyang trono mahapagin, mabiyaya. Amen? Kaya hindi ako umaasa sa mga politics, umaasa ako sa buhay na Diyos. Panginoon, ikaw ang may final say. Amen? Pero hindi po ako galit. Amen? Sa ating mga leaders, amen, ang tama pong gawin ay ipanalangin po natin sila. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kinakanta natin ito. In the good times and bad, you were on your throne. You are God alone. In the good times and bad, you were on your throne. Ano man ang panahon, ano man ang mga nangyari, ang Diyos nananatiling nakaluklok sa kanyang trono. Hindi siya mapapalitan. At yun yung magandang balita sa atin. Amen? Kapagkat yun nga, papalit-palit yung mga namumuna. Naku, ito, kurap. Naku, ito, masama. Naku, ito, puro sarili. Naku. Di ba? Amen? Kaya tumingin tayo doon sa nakaluklok sa trono sa langit. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na nagmamahal sa iyo, ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo, hindi siya mapapalitan sa kanyang trono. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya mga kapatid, binasa natin, pinapalapit tayo sa Diyos. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Ibig sabihin mga kapatid, pwede tayong lumapit sa Diyos. Bakit tayo pinapalapit sa trono ng Diyos? Para sabihin yung request mo. Amen. Para sabihin ang pangangailangan mo. Dahil ang totoo mga kapatid, ang dami nating pangangailangan. Amen. At karamihan sa pangangailangan natin, malaking pangangailangan. Amen. Hallelujah. Pero ngayong umaga mga kapatid, ano man yan na pangangailangan natin, na ilalapit natin sa Diyos, ay willing ang Diyos at kaya ng Diyos tugunin at ibigay. Amen. Bakit? Dahil mabiyaya ang Diyos. Bakit? Dahil mahabagin ang Diyos. Bakit? Dahil hindi mapadamot ang Diyos. Amen? Tingnan nyo, ang ganda ng sinabi, Matthew 7, 9-11. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Amen. Sabi ng Panginoon, therefore come boldly to the throne of grace. Amen? Sapagkat tayo nga daw na masasama, kaya nating bigyan ng mabubuting bagay ang ating mga anak. Gaano pa kaya ang ating mabuting Ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang iyong mga hiniingit, yung mga pangangailangan? Mabuti ang Diyos, mga kapatid! Amen! Amen? Hallelujah! Pinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili na katulad ng isang tatay na pwede mong hingian kapag kailangan mo. Pa, may babayaran kami sa eskwela. Pa, pahingi naman ng baon. At alam ng tatay mo, kailangan mo yon at ibibigay niya yon dahil kailangan mo yon. Amen. Ang Diyos pa ba? Amen. Na mabuti? Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Mga kapatid, pinapalapit tayo sa trono ng Diyos. Amen. Ang tanong ay, lumalapit ka ba? Amen. Amen? Pero mga kapatid, ito,
Hallelujah. Dito tayo tulungan ng ating Panginoon. Meron pang isang mahalagang dapat maunawaan ngayong umaga. Amen. Hype na, no? Yeah, malapit daw tayo sa praise God. Amen. Oo, lalapit tayo sa Diyos. Pero pansinin nyo, may sinabi sa ating main text kanina sa verse 14. Amen. Ang ating main text, verse 14 hanggang 16. Hindi po yung pwedeng paghiwalayin. Magkakasama po yun. Sabi ganito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yes. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ngayon, ano meron dito? Bakit? Ano meron? Anong connection nito sa paglapit sa Diyos? Ano itong dakilang pinakapunong pari? Bakit sinali pa itong verse na ito? Amen. Anong kinalaman niya sa paglapit natin sa trono ng Diyos? Kaya pangalawa, pag-usapan natin, the great high priest. Amen. Kasali siya sa context. Para maunawaan natin itong sinasabi sa verse 40, mga kapatid, na great high priest, ngayon, amen, samahan niyo po ako, tulungan niyo po ako, amen, para maunawaan po natin, babalikan po natin ang Old Testament, lumang tipan. Amen? Amen, sapagkat ito po'y kinuha sa lumang tipan. High priest. Amen? Sa Old Testament, mga kapatid, ay meron silang mga tinatawag na saserdote. Ang mga Hudyo. Pero meron pa silang tinatawag na punong saserdote. Yun nga, yung high priest. At ang high priest, mga kapatid, ay ang pinakamataas na position o yung para bang yung most high-ranking position lalo na sa templo o sa katungkulan sa templo. Amen? Ang templo po, mga kapatid, na tinayo ng mga Israelita ay merong lugar na tinatawag na Holy of Holies. Amen. Mag-aral po tayo sa ng Bible. Amen. Dahil hindi lang po pa sa bato ng pangangaral. Amen. Lahat po ng mga verse, meron po yung mga kwento. Amen po ba? Amen. Ang templo po na tinayo ng mga Israelita, meron pong lugar na tinatawag na Holy of Holies. Yung Holy of Holies, doon sa templo, yun po ang pinakasagradong lugar sa buong Israel. Diba, may templo. Doon pa sa templo, parang itong kwarto na ito, nakasara ito halimbawa yung Holy of Holies. Itong Holy of Holies na to, ito yung pinakasagradong lugar sa buong Pateros. Parang ganun, mga kapatid. Amen, nag-illustrate na lang ako. Naunawaan niyo po ba? Amen. Bakit yun ang pinakasagradong lugar? Dahil naroon yung tinatawag na Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, mga kapatid, ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Amen? At dahil nandoon ang Diyos, o ang presensya ng Diyos, hindi pwedeng pumasok ang sinumang tao doon sa lugar na yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay perpekto, banal. Ang tao makasalanan. So anong ibig mo sabihin, pastor? Hindi pwedeng mag-meet ang perpektong Diyos at hindi perpektong tao. Habakuk 1:13, dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Kaya mga kapatid, hindi basta-basta pwedeng mag-meet ang Diyos at ang tao. Naunawaan po ba? Diba yung basta papasok ko na lang doon sa tinatawag nilang yung room, yung lugar na Holy of Holies. Hindi. May mga kwento sa Bible, haba lang tayo kapag in-explain pa. May mga pumasok doon na hindi sila dapat pumasok, patay sila agad. Pag binasa nyo Old Testament, mga kapatid, ang Bible, masarap din na basahin, aralin. Amen po ba? Para maunawaan yung mga preaching, paminsan, di ba? Yung lalima naman natin. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, dito papasok yung tinatawag na High Priest. Punong saserdote. Ang pangunahing trabaho ng high priest ay siya ang papasok doon sa Holy of Holies. Anong gagawin doon ng high priest doon sa loob? Siya ang makikipag-meet sa Diyos. Ang Diyos din naman mismo nag-appoint. Siya ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya ang maghahandog ng handog na hayop para sa kasalanan niya at sa kasalanan ng buong Israel. Amen. Mababasa niyo po yung paraan ng paghahandog sa Leviticus chapter 4, buong chapter 4, at Leviticus chapter 16. Amen. Ang ginagawa doon ng high priest, o Diyos na buhay, tanggapin mo ang aming handog sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Amen. At yung paraan po ng paghahandog ay kritikal, mabusisi, seryoso. Bakit, mga kapatid? Dahil kapag nagkamali ang high priest, pwede na rin ikamatay. Grabe, ganun ang Diyos, mga kapatid. Yung sa lugar na yun, Holy of Holies, kapag nagkamali doon ng paghahandog yung high priest, di ba? Pwedeng buhay niya
Amen, ang maging kapalit. Kaya mga kapatid, noon, ang suot ng mga high priest, meron silang tali at mga bell sa kanilang bewang. At yung tali ay hawak-hawak ng mga Israelita sa labas. Habang pumapasok na yung high priest doon sa Holy of Holies, merong lubid doon sa kanyang likod na nakatali sa kanyang bewang, hawak-hawak ng mga Israelita. Para sa inyo mga kapatid, dahil nga doon sa Holy of Holies, pwedeng mamatay ang high priest. Yung bell, magsisilbing tunog kung buhay pa yung high priest sa loob. Sinakasarado yun. Yung high priest lang ang makakakita, di ba? Doon sa loob ng mga nangyayari. Amen? So dahil nga naghahandog siya, amen, pag nabasa nyo, may papatayang hayop, yung dugo, iwiwisik sa doon, sa mga lugar doon, sa Holy of Holies. So dahil gumagalaw siya, yung mga bell sa kanyang bewang tumutunog. So nakikinig yung mga tao sa labas. Tumutunog pa, buhay pa siya. Salamat, Panginoon. Buhay pa. Amen? Ngayon, amen, kapag wala nang tumutunog, there is something wrong. Parang tahimik na sa loob. Amen? Kaya ang mangyayari, pag matagal na yung high priest sa loob, teka lang, dapat nakalabas na siya ngayon. Wala na to. Ang mangyayari, hindi sila pwede pumasok sa loob, dahil nga pag pumasok sila sa loob, hindi sila pwede pumasok doon, high priest na, mamamatay din sila. So gagawin na yung lubid, hihilain lang yung lubid para makita yung namatay na high priest. Nagigets siya ba mga kapatid? Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, ang punto dito, nagbigay lang din po ako ng background, kailangan ng mga Israelita ang high priest. Bakit? Dahil siyang humaharap at nakakalapit sa Diyos. Noon mga kapatid, hindi lahat nakakalapit sa Diyos. Pag binasa ng Old Testament, hindi lahat makakalapit sa Diyos. Dahil nga hindi pwedeng makipagtagpo ang Diyos, amen, sa karumihan at kasalanan ng tao. Amen po ba? Kaya ang mga request ng buong Israel ay ibinibigay nila sa high priest para dalhin ang high priest sa Diyos doon sa Holy of Holies. Ito po yung kahilingan namin, patatawarin niyo po kami, dalhin mo doon yung handog namin, yung mga hayop. Amen. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? Ngayon, balikan natin ang ating main text, Hebrews 4:14. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga kapatid, iko-connecta natin kanina yung pinag-usapan natin dito sa talatang ito. Amen. Si Jesus ang ating great high priest. Amen. Tignan nyo ang sabi, pumasok siya sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Nakakalabasan nyo? Yung langit dito ay parang larawan ng Holy of Holies. Nandoon ang Diyos at walang ibang makakapasok, makakalapit sa Diyos, kundi ang great high priest lang. Nasusundan nyo ba mga kapatid? Tinawag si Jesus na great high priest, hindi lang basta high priest, kundi nilagyan ng great. Dahil siya ay hindi pangkaraniwang saserdote lang. Bakit? Dahil ang high priest pwedeng mamatay, pero si Jesus hindi na mamamatay. At ang isa pa, ang tao ay makasalanan, ang tao ay magkakamali, pero hindi ang Panginoong Jesus. Hindi katulad ng taong high priest, kapag hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawa niya, doon sa lugar ng Holy of Holies, pwede siyang mamatay. Tanda yun na hindi siya tinanggap ng Diyos at ang kanyang handog. Hindi nalugod ang Diyos. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, kahit anong mangyari, palaging tatanggapin ng Diyos ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil walang mali at wala siyang bahid ng karumihan. Amen. At isa pa mga kapatid, kailangan ng mga Hudyo na maghandog palagi ng hayop para sa kanilang kasalanan. Ngayon, kung gagawin natin yun, ang hirap naman lumapit sa Diyos. Bakit? Ang mahal ng baka, mahal ng tupa. Pero yun mga kapatid, ang church pagsamba sa Diyos, noon pagsasamba sila sa Diyos, kailangan meron silang mga daladalang hayop, yun ang kanilang ihahandog. Para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, papatayin nila yun, ihahandog ng high priest sa templo. Amen? Hallelujah! Pero ngayon, salamat sa Panginoon dahil si Jesus na ang naging handog para sa ating mga kasalanan. At sapat na ang isang beses na ginawa ni Jesus doon sa krus. Amen? Pero mo, hindi ka nagagastos ng baka, ng tuba, amen, ng toro. Hallelujah! Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Amen. Kailangan mo mamatay, kaya kailangan nila maghandog ng hayop.
Ang katubusan ay ang dugo. Pero ginawa yun ni Jesus 2,000 taon nang nakalipas doon sa krus. Hebrews 9:25-26, ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Okay, di ba? Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangan ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likay ng mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. So ngayon mga kapatid, anong meron? Hindi tayo basta-basta makakalapit sa Diyos ng tayo lang o dahil sa sarili lang natin. Kailangan natin ng high priest. Gets nyo na? Bakit may nilagay sa verse 14 na great high priest? Hindi lang sinabi lumapit sa Diyos. Okay, tara na, lapit tayo sa Diyos. Kailangan ng high priest, mga kapatid, na mamamagitan sa atin at sa Diyos. Amen. Amen? Yung high priest, papasok sa Holy of Holies, ang Diyos, ang presensya ng Diyos nandun, nasa likod niya ang mga tao, nasa labas. Siya ang nakatayo sa gitna, namamagitan sa Diyos at sa tao. Nakuha niyo po ba ilustrasyon? Amen. Mga kapatid, ngayong umaga, kailangan merong nasa gitna. Tao, high priest, ang Diyos. So, anong connection niya, Pastor? Dito papasok ang Panginoong Jesus. Siya ang ating great high priest. Siya ang ating tagapamagitan. 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi pwedeng walang tagapamagitan. Hindi pwedeng wala sa gitna. Amen po ba? Dahil nga hindi makakalapit ang tao directly sa Diyos. Mamamatay ang tao. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya nga mga kapatid, salamat na parito ang ating Panginoong Hesus, siyang naging mediator, tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So nandito ang tao, nandito si Jesus, nandito ang Diyos. May nasa gitna. Amen? Kaya nga mga kapatid, kapag nananalangin tayo, sa dulo, palaging merong sa pangalan ni Jesus. Gets? Amen. Ano yung pananalangin? Nananalangin, humihingi ka ng request sa Diyos. May pangangailangan ka. Pero pansin nyo, sa palaging pagtatapos ng ating panalangin, palaging merong sa pangalan ni Jesus. Hindi kung sino-sinong pangalan. Ulitin ko, hindi kung sino-sinong pangalan. Sa pangalan lang ni Jesus. Lumalapit ako sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus ang naghahandog o nagdadala ng ating mga panalangin sa Diyos. Hindi ka pwede directly. Merong tagapamagitan. Amen po ba? Kaya hindi lang pala tayo lalapit sa Diyos, kundi lalapit tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Alam nyo kasi mga kapatid, marami ang lumalapit sa Diyos pero hindi sa pangalan ni Jesus. Alam nyo ba yun? Merong mga lumalapit sa Diyos pero hindi sa pangalan ni Jesus. Ngayong umaga, pakinggan mo ito mga kapatid, hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi dahil kay Jesus. Gets mo? Hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi dahil kay Jesus. Amen? Pastor, paano mo nasabi? John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Pinutol ko lang yan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero para mas makuha natin ang punto, ang pangaral ngayong umaga, ako ang daan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Amen? Hindi ka makakalapit sa Diyos nang hindi si Jesus, amen, ang nilalapitan mo muna. Amen. Gets? Naunawaan niyo po ba? Amen. May pangangailangan ako. Di ka pwede tumirect sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? May papakita akong picture dyan. Amen? Yan, ang larawan. Merong gitna, di ba? Merong gap, puwang, pagitan ng Diyos at ng tao. Kailangan ng mediator, tagapamagitan. At yun ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Kaya yung kanyang dalawang kamay, inabot niyang kamay ng tao at kamay ng Diyos. Ni-reconcile ng ating Panginoong Jesus.
hindi pwedeng dumirekta ang tao sa Diyos. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo na po ba? Amen. Jesus is the way to God. Amen. Walang iba, si Jesus lang. Amen. Walang iba, si Jesus lang. Amen. Amen po ba? Amen. Nagkaroon tayo ng access sa trono ng Diyos dahil kay Jesus. Amen. Mabiyaya ang trono ng Diyos, pero hindi ka magkakaroon ng access, amen, kung wala si Jesus sa buhay mo. Amen? Na makakalapit tayo sa Diyos dahil kay Jesus. Hindi pwedeng basta-basta lumapit sa Diyos kung hindi dadaan muna kay Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay pagpapala sa atin. Siya ang ating great high priest. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ulit ng Hebrews 4:14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Pansinin yung sinabi, dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Amen? Na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga kapatid, dito sa ating binasa, pinapalakas ang pag-asa natin ngayong umaga. Bakit? Na umaabot sa Diyos ang iyong panalangin, ang iyong kahilingan, ang iyong daing, ang iyong pagmamakawa. Bakit? Dahil meron tayong dakilang pinakapunong saserdote at yun ay si Jesus Christ. Amen. Kaya sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Pinapalakas yung pananampalataya mo. Bakit? Yung iyong panalangin, yung iyong daing, pwedeng umabot sa Diyos dahil meron tayong great high priest. Kung walang great high priest, walang isa-isa yung ating mga panalangin. Hindi umaabot sa Diyos. Naunawaan niyo po ba? Amen. Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, salamat sa ating Panginoon, makakalapit tayo sa Diyos. Amen. Makakalapit tayo sa Diyos. Amen. Amen. Si Jesus, naging great high priest para sa atin. Siya na yung pumapasok sa Holy of Holies. Ating mga request, Panginoong Jesus, ito, kailangan namin. Panginoon, katagpuin mo. Panginoon, gawin mo. Panginoon, ibigay mo. Amen. At pangatlo, mga kapatid, ngayong umaga, paano daw tayo lalapit sa Diyos? Hebrews 4:16, kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Sabi sa English, let us therefore come boldly to the throne of grace. Sabi pa sa ibang English, let us then approach God's throne of grace with confidence. With confidence. Sabi ko kanina sa intro, sino mahihain sa inyo? Ibig sabihin ng kabaligtaran na mahihain, walang confidence. Ihiya ako. Amen? Ang sabi mga kapatid, lalapit tayo sa trono ng Diyos with confidence. Amen? May confidence ka ba? Amen? Pangatlo na pag-usapan natin, approaching with confidence. Paglapit sa Diyos o lalapit sa Diyos ng panatag. Alam niyo yung confidence? Yung malakas ang loob mo. Amen? Confident ka na sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Ngayon mga kapatid, amen, pakinggan niyo po ito, unahin ko muna, bakit nga ba may mga tao na hindi sila makalapit sa Diyos ng panatag? Alam niyo po ba na may ganon? Nahihiya ako sabihin, ako, sasagutin. Meron po dalawang dahilan mga kapatid, kung bakit ang tao hindi sila makalapit sa Diyos ng confidence. Una, dahil sa kasalanan. Una, dahil sa kasalanan. May mga tao na hindi makalapit ng panatag o nahihiyang lumapit sa Diyos. Listen, bakit? Dahil alam nila sa sarili nila na may ginagawa silang hindi matuwid na kita ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Sabi kasi approaching daw with confidence pero bakit may mga tao na wala silang confidence? Kasi alam nila sa sarili nila, amen, may ginagawa silang mali. May ginagawa silang hindi matuwid. May ginagawa silang hindi kaaya-aya sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yung tinatawag na guilt, nagigilty tayo. Kaya hindi tayo sigurado kung tatanggapin pa ng Diyos ang panalangin natin kasi alam natin may mali sa atin. Amen? Ganito po yan mga kapatid, magbigay ko ng ilustrasyon. Nung ako'y elementary pa, kapag nakagawa ko ng hindi maganda, napapagalitan ako. Amen. Amen? Hindi ako makahirit kay Papa, hindi ako makahingi ng pabor kay Mama. Amen? Naalala ko noon, nasunog yung sinaing. Kasi nagsasaing ako tapos naglalaro ko sa labas. Ang nasaya kayo maglaro ng mga text.
Amen? So, ano nangyari mga kapatid? Napagalitan ako. Nasunog yung sinaing. Amen? Ngayon, sunog yung sinaing. Pag pinagalitan ako, gusto ko ulit lumabas para maglaro. Pero hindi na ako makahirit kasi alam ko hindi na ako palalabasin. Gets yung ilustrasyon? Nasunog pa naman yung sinaing. Gusto ko ulit maglaro kaya doon sa bintana. Pati pato, pati panapla. Uso ko sa amin text, di na alam ng mga kabataan ngayon. Mga pogs. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo sa Diyos. May gusto kang hingin sa Diyos, pero alam mo kasi may kasalanan kang ginawa o ginagawa. Tama ba? Tama ba? Kaya hindi ka makalapit sa Diyos with confidence. Kasi sabi ng Bible approach the throne of grace with confidence. Pero bakit walang confidence? Amen po ba? Kaya ang dapat gawin, magsisi. Repent. Ulitin ko, repent. Bakit? Dahil mahihirapan ng Diyos na pakinggan ang ating panalangin kapag tayo ay nasa kasalanan. Ulitin ko, hihirapan ng Diyos na pakinggan ang ating panalangin kapag tayo ay nasa kasalanan. Isaiah 59. Amen. Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa inyong mga dalangin. Ang pinag-uusapan natin paglapit sa Panginoon. Ang pinag-uusapan natin panalangin. Amen? Pero minsan, napapansin mo ba, Lord, bakit parang hindi mo sinasagot yung aking mga panalangin? Alam mo, totoo, ikaw ang nakakaalam. Alam mo sa sarili mo, there is something wrong that you are doing. Tingnan nyo, pag may kasalanan, tinatakpan ng Diyos ang kanyang tenga. Ayokong makinig. Amen. Tama ba? Tama ba yung binasa? Yung ba yun? Hindi bingi ang Diyos. Hindi siya bingi. Lord, parang hindi mo narinig yung panalangin. Sabi ng Diyos, hindi ako bingi. Ayoko lang pakinggan ang panalangin mo. Malibang magsisi ka muna. Amen po ba? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. Meron tayong great high priest. Si Jesus lang naghandog sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya mamaya sa altar call, may pangangailangan kang hinihingi, magsisi muna at humingi ng tawad sa Diyos. Amen. Amen. Ikalawa, mga kapatid, bakit hindi makalapit ng panatag ang tao sa Diyos? Ikalawa, dahil hindi kilala ng tao ang Diyos. O, wala siyang personal na relasyon sa Diyos. Hindi niya unawa kung sino ba ang Diyos. Alam niyo, may narinig na ako noon, actually ito yung 5 taon na, panahon ng pandemic. Isa siyang hindi mananampalataya, unbeliever, siya ay nasa bingit na ng kamatayan. May nagsasabi sa kanya, mag-pray ka kasi kay Lord. Alam niyo yung sagot ng lalaki? Ayoko nga. Hindi naman kami close. Hindi daw sila close ng Diyos, kaya hindi siya panatag na lumapit sa Diyos. Sa madaling sabi, hindi niya kilala ang Panginoon at wala siyang relasyon sa Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot ang mga ganong kwento. Namatay yung lalaking yun. Na hindi man lang siya nakalapit sa Diyos. Na pwede sana siyang pagilingin ng Diyos. Sabi niya, ayoko nga, hindi kami close. Sinabi niya talaga yan. Hindi niya unawa, sino ba ang Diyos? Sino ba ang Panginoon? Bakit ako lalapit sa Kanya? Pero salamat sa Panginoon ngayong umaga, may nagbahagi sa atin kung paano magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ulit ng ating great high priest, si Jesus Christ. Kaya nakakalapit tayo ng panatag sa Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan naman natin, bakit sinabi sa ating teksto na huwag tayong mag-atubili o huwag tayong mag-alinlangang lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yun nga, yung lumapit ng may kapanatagan. Ang sagot ay nasa verse 15. Hebrews 4:15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan,
subalit kailanman hindi siya nagkasala. Mga kapatid, narito ngayong umaga, makakalapit tayo ng panatag sa Diyos, masasabi natin ang mga pangangailangan natin, ang mga kahilingan natin, ang mga hinaing natin. Bakit? Dahil nauunawaan pala tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Amen? Makakalapit ka ng panatag sa Diyos dahil nauunawaan ka pala ng Panginoon. Yung iyong mga pangangailangan. Amen? Sino naniniwala ngayong umaga na nauunawaan tayo ng ating Panginoong Jesus? Amen. Pastor, paano mo nasabi? Dahil siya'y naparito sa mundo. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Naging gaya siya ng tao katulad ko at katulad mo. Ang pinagkaiba lang, hindi siya nagkasala. Amen? Ang tinutukoy dito sa verse 15 ay yung humanity o pagiging tao ni Jesus. Si Jesus ay Diyos. Can you say amen? Yes. 100% God. Pero si Jesus din ay isang tao. 100% human. 100% God, 100% human. Amen po ba? Amen. Jesus is God in the flesh. Amen? Ngayon, may mga tagpo sa Bible na pinapakita ni Jesus na siya ay totoong tao at nakaranas ng nararanasan ng tao. Amen. Una, nagutom si Jesus. Sino sa inyo nagugutom? Kasi tao ka. Ganon din si Jesus. Matthew 4:2, siya'y nakayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya'y nagutom. So tao si Jesus. Nagutom katulad mo. Amen? Ikalawa, tinanggihan siya. Mark 5:17. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Tinanggihan siya ng mga tao. Sino sa inyo tinanggihan ka na ng tao? Si Jesus tinanggihan din. Amen? Ikatlo, iniwanan siya. John 6:66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Sino sa inyo iniwanan? Pati si Jesus iniwanan din daw. Ikaapat, sinaktan at pinagtawanan si Jesus. John 19:1-3, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahugupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at kanilang pinagsasampal si Jesus. Hinagupit siya. Amen? Hallelujah mga kapatid. Yung hinagupit si Jesus, hindi si Jesus nakatayo lang sinabi, yun na yun? Hindi. Amen? Nasaktan ng Panginoon. Dumanak ang dugo. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag may pelikula, noong tuwing mahal na araw, amen, kapag ako'y nanonood noon, lalo na may bata pa, hindi ako makatingin kapag nandoon na sa eksena na pinapahirapan ng Panginoon. Amen. Alam niyo bakit na? Yung parang bang naaawa ka, tapos hindi mo makayanan, tapos mapapatanong ka, kailangan niya yun? Amen po ba? Amen. So narito mga kapatid, ang nararanasan mo ay naranasan din ng Panginoon. Amen. Kaya ano ibig sabihin nito? Wala tayong may susumbat sa Diyos. Ay Lord, sa bagay, amen. Hindi mo naman kasi nararanasan yung nararanasan namin, bakit mo naman sasagutin ang panalangin ko? Di ba? May ganun eh. Kung ano naman, hindi mo naman kasi naunawaan itong pinagdadaanan namin, kaya bakit mo naman papakinggan ang panalangin namin? Mga kapatid, hindi yung totoo. Ang Diyos bumaba dito sa lupa, naging tao sa katauhan ni Jesus para makitungo sa mga tao at para maranasan ang maging tao. May kasabihan nga tayo eh. Ano sabi? Put yourself in someone's shoes. Amen. Ang ibig sabihin nito, ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng iba para maunawaan mo ang kalagayan nila, ang nararamdaman nila. Ngayong umaga mga kapatid, ganito ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ng ating Panginoong Jesus. Naparito siya 2,000 years ago para ilagay ang sarili niya sa kalagayan ng tao. Kaya mga kapatid, yung nasasaktan ka, nauunawaan ng Panginoon dahil nasaktan din ng Panginoon. Yung may pangangailangan ka, nauunawaan ng Panginoon dahil nangailangan din siya. Nagutom siya, kailangan niya kumain. Amen. At dahil naunawaan ng Panginoon ang ating kalagayan, makakalapit tayo ngayon sa Kanya ng panatag. Amen. Lord, naunawaan mo ito eh. Amen. Kompletuhin natin ang Hebrews 4:15-16. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa ating sa panahon ng ating pangangailangan. Konektado siya. Bakit ka makakalapit sa Diyos ng panatag?
Dahil nauunawaan ka ng Diyos. Lord, hindi mo ito nararanasan. No. Bumaba ako 2,000 years ago, naranasan ko yan. Tinanggihan ka, tinanggihan din ako. Sinaktan ka, sinaktan din ako. Ay pangangailangan ka, nangailangan din ako. Amen po ba? Kaya kapag may pangangailangan tayo, Lord, may pangangailangan ako. Alam mo ito, Panginoon. Panginoon, may hinihiling ako. Maunawaan mo ito, Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, maging inyong mga iniindang sakit. Amen? Pwede mong ilapit sa ating Panginoon. Alam mo kung bakit? Hindi mahawakan ng Panginoon ang sakit mo. Lord, Pastor, inuubo ako eh. So what? Sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ilapit mo. With confidence. Nauunawaan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ang ganda ng sabi sa bandang dulo sa aking pagtatapos, tumutulong ang Panginoon, nagpapala ang Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Pero ang kailangan lang, lumapit tayo sa Diyos ng may confidence. Mabiyaya, mahabagin ang trono ng Diyos. Amen? Pero may pumipigil. Kailangan with confidence. Ngayong umaga, tayo magsiyokong lahat. Hallelujah. Praise God. Hindi ko alam eksaktong pangangailangan mo sa oras na ito. Pero narito, ang mabiyayang trono ng Diyos. It speaks about authority. Hallelujah. Kapag ang Diyos nagsalita, kapag ang Diyos nagsabi, kapag ang Diyos nagpasya, walang pwedeng kumontra, siguradong mangyayari. Hallelujah. Kaya ang Diyos ang may final say. May sinasabi sa iyo ang tao. May sinasabi, amen, ang mga tao nakapaligid sa iyo. Ito na ang kahihinatnan mo. Ito na ang mangyayari sa iyo. Hindi yung totoo sapagkat ang Diyos ang may final say. Hindi pa itong huling estado, huling kalagayan ko. Merong Diyos sa langit na nakaupo sa kanyang trono. At ang kanyang trono ay mahabagin, mabiyaya, nahahabag siya sa akin. Gusto niya akong tulungan. Amen. Pero ngayong umaga, ako muna ay magbabakasakali. Kung merong first time, pwede ba namin makita yung kamay? Amen. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Ngayong umaga, ito rin ay ginawa namin lahat. Sasamahan ka ng isang disciple. Amen. Para ipanalangin dito sa harapan. Ngayong umaga, hallelujah, salamat sa nagtaas na kamay. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, itong gagawin nating altar call paglapit ito sa Diyos. But with confidence, dapat ay with confidence. Pero meron ka bang confidence? Anong pumipigil? Ngayong umaga, bakit hindi ka makalapit sa Diyos? Amen. Ng panatag. Kung merong mali, kung alam mo merong hindi kalugod-lugod, hindi ka aya-aya sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong buhay, amen, na hindi nalulugod ang Diyos, ihingi natin ang tawad sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, makakalapit tayo sa Diyos. Yes, meron tayong great high priest. Pero may sinabi ang Bible, merong pwedeng humadlang at yun ay kasalanan. Karumihan. Amen? Kaya umaga, binubuksan po natin ang ating altar. Mailalapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sapagkat mabuti ang Diyos. Amen. Habang inaawit natin, amen, hallelujah, banal mong tahanan. Thank you, Lord. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kaming lumapit. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang aming great high priest. Ngayong umaga, Panginoon, salamat, 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 O Diyos, dakila ka. Aming namang banal, aming namang banal. Lord, forgive us from all our sins. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, ang handog sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lord, salamat, O Diyos, Ikaw ay nananatiling nakaluklok sa iyong banal at mabiyayang trono, Panginoon. Sa iyo kami lumalapit sa umagang ito na nagpapakumbabang puso. Hallelujah, Panginoon, itong aming daing. Nagmamakaawat, nakikiusap kami, Panginoon Diyos. Lord, Ikaw ang totoo makakatulong sa amin. Ikaw ang totoo, Diyos, na makakatugon sa aming panalangin, sa aming kahilingan. Panginoon Diyos, ang sakit na ito, Panginoon Diyos, itinataas ko sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Itong aming pamilya, Panginoon, ang kaligtasan, O Diyos, ng aming mahal sa buhay, iligtas mo siya, Panginoong Jesus. Itong aming hanap buhay, Panginoon Diyos, na tila pa wala ng pag-asa, parang palubog na, Panginoon. O Diyos, inilalapit ko sa iyo. Ang sabi mo'y lumapit kami sa iyong mabiyayang trono, Panginoon. Hallelujah, Ikaw ay mabuting Diyos. Sa
nagsusumamong pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisa. Nakatasang loobin mo, ang buhay ko'y maginang banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Mapuri, pasalamatan natin ating Panginoon sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mabiyayang trono na hindi, O Diyos, nawawasak, hindi napapalitan, Panginoon, hindi bumabagsak, Panginoon Diyos na kaharian. Ang iyong trono, Panginoon, ikaw ay mananatili habang buhay, Panginoon Jesus, sa iyong dakilang trono. Salamat, 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 O Diyos, dakila ka. Hallelujah, glorify your name. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, salamat sa Diyos, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag. Dahil merong great high priest, amen, na pwede nating lapitan na tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Hallelujah. Ano man ang iyong mga pangangailangan, mga kapatid, mabuti ang Diyos. Siya pa ang nagpapalapit sa atin. Come boldly to the throne of grace with confidence. Hallelujah. Kaya huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos, lalo na sa oras ng pangangailangan, sapagkat ang Diyos, sabi kanina, handang tumulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Amen. Meron tayong mga morning prayers araw-araw. Yun ay paglapit sa trono ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yun nga eh, dapat nananalangin tayo. Kaya bukas palagi ang church. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Tayo po'y magsiyukong lahat. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Hallelujah, sa iyong ginawa, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa mga salita mo na nahayag, Panginoon. Ngayong umaga, hallelujah, salamat, O Diyos. Binigyan mo ulit kami ng kalakasan at kapanatagan na pwede kaming makalapit sa Diyos, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. So Lord, marami pong salamat sa iyong ginagawa pa sa aming buhay at sa iyong mga gagawin pa. Panginoon, tinatanggap namin, O Diyos, hallelujah, kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo. Anuman, Panginoon, ang hindi magandang nararanasan namin, hindi pa ito, Panginoon Diyos, ang huling kalagayan namin. Panginoon, ikaw ang may final say. Ikaw, Panginoon Diyos, na nakaluklok sa iyong trono. Hallelujah. Panginoon, kahabagan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at karunihan. Hallelujah. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga daing at panalangin. Marami kaming mga pangangailangan, O Diyos. Ikaw ang tunay na makakasagot sa aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tinuturuan kami, O Diyos, ng iyong salita sa lugar na ito. Hallelujah. Patuloy mo pagpalain, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Pansamantala kami mag-iiwa-hiwalay. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain ang bawat kalusugan. Hallelujah. Bawat pamilya, bawat mag-asawa, Panginoon, at ang bawat hanap buhay ng iyong mga anak. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Hallelujah. Ibinabalik na po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Makakalapit tayo sa may biyayang trono ng Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Pagdalo ngayong umaga, pagpalain tayo ng ating Panginoon.